mga pangunahing haligi. Ngayon ay 4 na haligi, noong una ay 3 lamang. At ngayon malalaman mo na ang ika-4. Kaunting tungkol sa akin bago tayo magsimula. Nagretiro ako mula sa Air Force, 15 taon ng paghahanap sa larangan ng negosyo. Napakataas ng naging halaga ng pagkatuto, pero ngayon masasabi ko sa iyo na mayroon tayong solusyon na inaasahan naming sa susunod na 5 taon ay magkakaroon ng maraming tao nakikita ng napakalaking pera. Napakaganda, mahusay ang pagkakaayos at plano at sa lahat ng karanasan namin ay lubos kaming kumpiyansa na posible itong magawa. Isa sa mga ito ay ang real estate. Babanggitin ko lang yung mga ito sa inyo. Ibibigay ko sa inyo ang pahina upang maaari ninyong tingnan ang taong nag-imbita sa inyo. Narito ang isang maikling video na nagpapaliwanag kung ano ang hinahanap namin o kung ano ang ginagawa namin mula roon, mula sa bahagi ng United Arab Emirates sa pagbili ng real estate. Maaaring bahagi lamang o buong ari-arian dahil pwedeng buo at pwede ring bahagi lamang ayon sa modelo ng negosyo na mayroon kami ngayon. Paano yung bahagi lamang? Ibig sabihin maaari kang maging bahagi ng isang grupo ng mga tao at kayong lahat ay magkakasamang bibili ng isang apartment, bibili ng isang villa at kikita mula rito. Handa ka na ba? Kung gusto mong mas malaman pa tungkol dito, maaari rin naming ibigay ang impormasyong iyon sa iyo. Maaari rin naming ayusin ang iyong residency. Kung gusto mo ang maging residente sa Dubai ay higit pa sa posible. Ang pagkakaroon ng sarili mong kumpanya na may mga lisensya para sa import at export ay magagawa mo ng walang problema. At sa ngayon, mayroon tayong token na ilulunsad. Hindi ko palalalimin ang programang ito dahil ilulunsad pa lang ito sa Hunyo 26. Nakahanda na ang lahat, nakaprograma na, nakaayos na, pero hanggang Hunyo 26 ay magkakaroon ng partisipasyon ang mga tao at tanging ang mga pupunta sa Cancun lamang ang magkakaroon ng unang balita tungkol dito. Pagkatapos ay ikukwento namin sa inyo pero sila ay magkakaroon nito sa isang napaka-interesanteng presyo. Magpo-focus tayo ngayon sa Indo-Wide Trail na siyang programa ng arbitrage kung saan maraming tao ngayon ang kumikita. Napakasimple ng modelo ng negosyo. Kung tayo dito ay maglalagay ka ng kapital, kami ang magpapatakbo ng volume at mag-generate tayo ng liquidation. At ayan, ganyan lang kasimple, makikita mo, hindi ba? Halimbawa, kung maglagay tayo dito ng mga $1,000, sabihin na natin $1,000, sa loob ng 1 linggo ay nakakabuo ka ng average na $25 at sa isang buwan, mga $100 ang average. Sa unang tingin, mukhang napakadaling makamit ito. Pero ipapaliwanag natin kung saan talaga nanggagaling ang kita na ito. Para sa mga narito ngayon, pwede ninyong panoorin ang video na nandito kung saan ipinaliliwanag ng detalyado kung saan ito nanggagaling. Pero syempre, lalaliman pa natin ang paliwanag dito mismo at papasok na tayo sa back office ng user. Okay, para lang malinaw sa ating lahat. Narito rin ang isang maikling video. At ayun, kami ay pangunahing kumikita ng tubo. Papasok tayo sa Dubai Cross para mas maintindihan ninyo kung paano ang arbitraje. Sige, arbitraje. Ang arbitrage ay ang pagbili sa kasong ito ng isang asset. Mas mura mo itong bibilhin sa isang lugar at ibebenta mo ito ng mas mahal sa iba. Halimbawa, dito ay may halimbawa ng isang Coca-Cola, kaya hindi pareho ang bumili ng Coca-Cola sa paliparan kaysa bumili nito sa supermarket. Hindi sila magkapareho. Kung nakuha mo ito sa supermarket, nakuha mo ito sa dolyar at sa paliparan naman ay 350 ang presyo. Simple lang ang halimbawa pero ang hinahanap talaga namin ay makuha ang diferensya ng presyo. Pero sa iba't ibang merkado ng mga cryptocurrency. Sa kasalukuyan, kami ay nag-ooperate sa 4 na pinakamahalagang exchange sa merkado. Binance, OKX, Bybit, at CoinEx. Ang mga exchange na ito ay nagbibigay sa amin ng posibilidad, ng oportunidad na mag-validate ng mga transaksyon. Ang mga transaksyon ito ang makikita ninyo dito na isinasagawa at makikita ninyo agad ang kita na tinatawag na spread. Susubukan kong ipaliwanag ito sa inyo. Ang kita na nakikita ninyo dito ay ang diferensya ng presyo ng isang asset at ng isa pa ng isang asset na binili sa dalawang magkaibang lugar. Parang kapag pumunta ka sa isang money changer,
Sa isang money changer, maaari kang makakuha ng dolyar sa mas murang halaga at sa isa pa ay medyo mas mahal, pero laging may pagkakaiba sa presyo. Laging maaaring mataas ang dolyar, maaaring mababa, pero makukuha mo pa rin ang parehong dolyar na iyon na may pagkakaiba sa presyo. Sa pagitan ng pagbili at pagbenta, palaging sasabihin nila kung magkano nila bibilhin at kung magkano nila ibebenta. Bukas magbabago ang halaga ng dolyar, bibilhin ko sa ganitong halaga at ibebenta ko sa ganitong halaga. Bueno, ganun din ang pagkakaibang iyon sa mga merkado ng mga cryptocurrency at nangyayari ito dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng pagiging mas malapit sa mga server, sa mga exchange kung saan ginagawa ang mga transaksyon o dahil sa alok at demand ng bawat bansa. Dahil sa burokrasya ng bansa, dahil sa gobyerno at dahil sa napakaraming iba pang dahilan. Isa sa mga dahilan, halimbawa, na alam kong malapit sa akin dito sa Colombia. Sa Colombia, maraming supply ng cryptocurrency, particular na ang USDT. Huwag mo akong tanungin kung bakit, pero isa sa mga dahilan ay dahil maraming tao sa Estados Unidos ang tumatanggap na ng USDT bilang paraan ng bayad. Ang USDT ay isang digital na pera. Isa itong digital na pera na kumakatawan sa dolyar. Maaari mo itong makita sa website na tinatawag na CoinMarketCap. At doon makikita mo ang USDT na sa kasalukuyan, bawat 24 na oras ay nasa ikatlong pwesto. May 76 na bilyong dolyar na USDT ang kinakalakal. Sa USDT na iyon o sa digital na perang iyon na kumakatawan sa dolyar. Ang isang USDT ay nagkakahalaga ng $1, pero kung mapapansin mo, tingnan mo, kung papasok lang ako sa USDT, makikita mo na may pagkakaiba ng presyo depende kung saan mo ito bibilhin. At kung alam mo kung paano bumili at magbenta sa pagkakaibang iyon ng presyo, maaari kang kumita ng maganda. Tingnan ninyo, may maliit na pagkakaiba dito na makikita ninyo. Tingnan mo, 0.9994, 0.9992. Pareho lang ang USDT, pareho lang ang digital na pera. Pero may pagkakaiba ito sa presyo. Halimbawa, makikita rin natin ito sa Ethereum or sa kahit anong cryptocurrency, sa alin man talaga. Ito ang mga cryptocurrency na pinakamababa ang pagkakaiba ng presyo dahil matagal na silang kilala. Sasabihin ko na rin kung alin sa mga ito ang nagbibigay sa atin ng magandang kita. Tingnan ninyo, halimbawa kung titingnan natin dito, tingnan natin ang isang maliit na halimbawa dito. Tingnan mo kung makikita mo sa exchange na ito, isipin mo na lang na parang isang money changer. Nasa halagang 1,789 ang isang Ether at sa kabila naman ay 1,779. Kaya may kita na $10. Noong mga nakaraang taon, kung gagawin natin ito, bibili tayo sa ART at magbebenta sa Astar, maganda ang kita natin noon. Hanggang sa napansin ng exchange na, aba, nag-arbitrage ang mga ito. Ginagawa nila ang negosyo natin, hindi natin papayagan yan. Iyan ang nangyari noon. Ngayon, ano ang meron tayo dito? Meron tayong node. Ang node na ito ay nakakonekta sa isang sistema na tinatawag na BPS na ipinapamahagi sa atin ng AWS Amazon. Kinokonekta natin ito, isa itong serbisyo, iniimbitahan ko kayong mag-imbestiga na inaalok ng Binance, OKEx, Bybit o alinman sa mga exchange na yon. At sasabihin mo, mayroon akong node. Ikokonekta mo ang node na yon sa server. At para saan ang node? Para mag-validate ng transaksyon. Sa una, parang madali lang, di ba? Ikonekta lang at tapos na. Hindi, kailangan ng ilang mga configuration, kailangan mong bantayan ang mga operasyon dahil kung mapapansin mo, nangyayari ang mga ito sa loob ng milisegundo. Tama ba? Marami sa mga iyon ay nire-reject. Tingnan mo, marami sa mga iyon ay nire-reject. Gayunpaman, ang negosyo natin, ang modelo ng negosyo natin ay nakabase sa mga rejection na yon, sa mga operasyong hindi tinatanggap ng malalaki o matitibay na node. Kami ang tumatanggap sa mga iyon, vina-validate namin at kumikita kami ng 0.11, 0.13 o kung magkano man ang gusto mo. Ayos ba? Iyan ang isang paraan kung paano kami kumikita gamit ang pagkakaiba ng presyo sa pagitan ng mga cryptocurrency at mga exchange. Kung mapapansin mo, bumibili kami sa Coinbase, nagbebenta kami sa Binance, at lahat ng ito ay nangyayari ng automatiko kaya nakakabuo kami ng magandang kita. Isa pa sa mga paraan kung paano kami kumikita
ay sa pamamagitan ng peer-to-peer o ang kalakalan sa pagitan ng mga bansa at mga user mula sa iba't ibang bansa. Tama ba? At paano namin ito ginagawa? Sa parehong paraan. Dito iba na ang negosyo. Ano ang nangyayari? May ikukwento ako sa inyo para malaman ninyo at para sa mga hindi pa nakakaalam, dito ninyo malalaman. Halimbawa, kung magnenegosyo tayo ng isang cryptocurrency, gaya ng USDT, sa USDT, maaari mo itong ipadala sa iba't ibang paraan. Maaari mo itong ipadala sa Solana network, sa Ethereum network, sa Polygon network. Maaari mo itong ipadala sa maraming lugar, sa maraming network, sa maraming paraan. Ang mga paraang ito ay nagbibigay daan para makapagnegosyo ka ng USDT at makikita mo ito kapag nagbukas ka ng account, halimbawa sa Binance, ang pinakamahalagang sistema ng mga cryptocurrency. Kapag nagpapadala ka ng USDT sa pamamagitan ng Binance na isang exchange, isang malaki at matatag na palitan, palaging sisingilin ka ng $1. Palagi. Palaging sisingilin ka ng $1 at hindi ka hihingan ng ibang currency na kailangan para mailipat ito. Ipapaliwanag ko pa ito ng kaunti sa pamamagitan ng teksto. Kung gusto kong magpadala ng USDT mula sa aking wallet, mula sa akin, papunta sa iyong wallet, kailangan ko ng isang coin na tinatawag na gas fee coin. Merong komisyon. Pero ang komisyon na iyon ay hindi kinokolekta gamit ang coin na ipinapadala mo. Kinokolekta ito gamit ang coin na tinatawag na TRX. Naintindihan? Halimbawa, kung gusto kong magpadala ng $100, $100 mula sa iyong Binance wallet papunta sa Binance, mula sa iyong Binance account papunta sa Binance. Tama? O gusto kong ipadala ito sa isang decentralized wallet tulad ng Trust Wallet o halimbawa Exodus. Bawat isa sa mga wallet na ito ay hihingi sa iyo ng gas fee. Sa kaso ng Binance, sinasabi ng Binance na hindi mahalaga kung ano ang ipadala mo, palaging $1 ang sisingilin sa iyo. O isang USDT. Sa tingin ko ngayon ay 1.3 na, 1.3 USDT. Dati $1 lang ang sinisingil nila. Ngayon, kung gusto mong ilabas ang coin mula sa mga decentralized wallet na ito, hihingi talaga ito ng coin na tinatawag na gas fee. Ibig sabihin TRX, na karaniwan kahit ano pa ang halaga ng transaksyon mo, sisingilin ka ng 3 hanggang $6 gamit ang coin na iyon. Ibig sabihin, kailangan mong magkaroon ng coin na iyon para makapaglipat. Kung hindi, hindi mo magagawa. Ibig sabihin, kung magpapadala ka halimbawa ng $10, sisingilin ka ng 3. Ibig sabihin, 30% ang kinuha sa'yo. Napakamahal nito. Kaya may negosyo dyan. Pero ibig sabihin, kapag masyadong mahal ang isang bagay, kapag may oportunidad, di ba? At dyan kami pumapasok para i-validate ang mga transaksyon na yon. Pero hindi kami nagva-validate para sa mga decentralized wallet dahil hindi naman nila iyon pinapansin. Ang mahalaga sa kanila ay maningil. Nagva-validate kami ng mga transaksyon para sa mga exchange tulad ng Coinbase o KX, Bybit. Sila. Pinapayagan nila kaming i-validate ang mga transaksyon ito at bawasan ang gastos sa FIT, ang bayad sa komisyon, ang gas na kailangan mo, ang fuel na kailangan mo para maipadala ang transaksyong iyon. Kapag ginagawa natin ang pagbawas na iyon sa pamamagitan ng mga validation, kung sa loob ng negosyo, isipin mo kung may negosyo ng peer-to-peer sa Binance, ano ang negosyo doon? Ibig sabihin, kung wala talaga akong kinikita, yun na nga ang binanggit ko kanina. Kumita mula sa gas fee ng mga transaksyon pero bawasan ito hanggat maaari. Kung gusto kong ilipat ngayon, halimbawa kung pupunta ako dito sa peer-to-peer trading sa Binance, pwede akong gumawa ng transaksyon, bumili at magbenta, at may bayad sa transaksyong iyon na palaging pareho. Diyan pumapasok ang mga validation nodes. Nagbibigay kami ng mga pagsasanay tungkol dito tuwing Miyerkules. Ngayong Miyerkules, mas palalalimin pa natin ang lahat ng konseptong binabanggit ko sa inyo tulad ng gas fee, kung ano ang mga decentralized wallets at para saan ginagamit ang mga exchange. Kung may negosyo sa likod nito, napakalaki nito, ang katotohanan ngayon mo lang ito naririnig ay hindi ibig sabihin na hindi ito umiiral. Umiiral ito at napakalaki, napakalawak. Araw-araw, milyon-milyong dolyar ang natatransaksyon sa mga cryptocurrency na ito. Ibig sabihin, hindi basta-basta ngayon mismo ang Federal Reserve ng Estados Unidos ay may mga reserba,
Ibig sabihin, may mga Bitcoin silang itinatabi bilang reserba at palagi silang nagsasagawa ng pagkumpiska ng napakaraming halaga ng mga cryptocurrency dahil alam nilang may napakalaking negosyo rito. Tingnan mo, dito may isa pang pagkakaiba sa arbitrage, 3,642 at 3,468. Pero ngayon, hindi na namin ito ginagawa ng mano-mano, ginagawa na lang namin ito gamit ang mga node. Dahil dati, ano ba ang ginagawa namin? Nagpapadala kami sa bangko at mula sa bangko ay kumukuha kami ng pera para bumili ng mga digital na pera. Ano ang nangyayari doon? Ikinukulong nila ang mga pondo namin, pinapabagal ang mga transaksyon dahil napakalikido ng negosyong ito. Ibig sabihin, sa totoo lang, maaari kang kumita ng napakalaki pero ang tanging paraan na nakita namin para magawa ito ay sa sistemang ginagamit na namin ngayon. Ito ay isang visualizer ng lahat ng transaksyong nagaganap. Siyempre, sa loob ito ang negosyo namin, ganito namin ginagawa at dito kami kumikita. Ngayon, bakit mo natatanggap ang impormasyong ito? Napakasimple, ipapaliwanag ko. Nangyayari ito dahil parang may internal na labanan. Isa itong internal na labanan. Kapag mas matibay ang server at node, mas madaling mag-validate. Ang node namin ay nagkakahalaga ng 150,000 USD. Sa presyong iyon, alam niyo na kung anong node ang dapat gamitin. At ano ang mangyayari? Sapat na iyon para makamit namin ang isang bilang ng mga transaksyon at kabuuang volume ng transaksyon. Para saan namin ginagamit ang pera? Para mapalaki ang volume ng operasyon. Dahil kapag ginagawa namin ang mga operasyong ito, kinukuha namin ang mga operasyong kailangang i-validate gamit ang kapital, gamit ang volume. Sa volume na yon, ang ginagamit mo ay isang bagay na tinatawag na hash rate at binibili mo ito. Pero paano mo ito binibili? Sa pamamagitan ng mga transaksyon. Kapag nakikipag-usap ka gamit ang isang transaksyon, halimbawa, isang block na nagkakahalaga ng $100,000, maaari kang magdala at mag-validate ng maraming transaksyon, tama? Para doon ito ginagamit. Ang isa pang gamit nito ay para maparami ang bilang ng mga node na maaari mong ikonekta. Kaya doon kami kumikita ng pera. At ang ibig sabihin nito ay nakakabuo kami ng average na 1.5, sabi dito. Pero sa totoo lang, hindi ganon. Pabago-bago ito. Minsan 0.90. Minsan umaabot ng 1.3. Nagkaroon kami ng mga araw na ganon. 1.3, 1.2, 1% kada araw. Makikita mo ito dito, maaari kang pumasok sa iyong back office. Papasok ulit tayo dito sa Indubai Train. Papasok ka sa iyong back office mula rito at dito. Makikita mo, kapag inilagay mo ang iyong mga detalye, makikita mo ang buong volume ng transaksyon na naganap. Tingnan mo dito, makikita mo ito sa YELTS o sa format na sa Espanyol. Ilagay natin dahil nandito tayo na meron na rin sa Ruso. Kakabukas lang natin sa Russia. Kakabukas lang natin ng ilang mga leader mula Russia. Pero nasa Turkey sila at may paparating na isang napaka-interesanting komunidad doon. Okay, kaya tingnan ninyo kung ano ang nangyari nitong buwan ng Hunyo, hindi ba? Dito makikita natin ang 1.03, 0.4, 5.8. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ganon. Tingnan ninyo, mag-focus lang kayo doon sa nakalagay na pool premium na siya ang meron tayo dito. 1.3, tingnan mo, halimbawa dito nakabuo tayo ng 0.78 mula Lunes hanggang Biyernes, 1.01. Dito naman meron tayong 0.77 at sunod-sunod na ganyan. At sa lahat ng buwan, wala tayong naging problema sa pagbuo ng ganoong halaga. Unti-unti lang tayo sa panahon kasi halos 2 buwan at kalahati pa lang tayo mga ganon. Nagsimula talaga tayo noong Abril. Kahit na may mga nangyari na sumama tayo sa ibang tao para gawin ang mga bagay na hindi natin alam gawin at sa huli nangyari ang dapat mangyari. Pero tuloy pa rin tayo sa pagbuo para sa lahat ng tao. Doon nagsimula ang tinatawag na pools. Ang mga pools na ito ay sarado na. Ang mga pools na ito ay bumubuo ng volume gaya ng sinasabi ko, pero 100% ang nabubuo nila. Ibig sabihin, salamat sa kanila ang mga taong nandito ay nakakakuha ng buong porsyento para sa kanila dahil may kasunduan sa pagitan na hindi ko na palalalimin pa kasi para saan pa, sarado na rin naman ngayon. Pero ang mga pools na ito ay bumubuo araw-araw sa isang napaka-interesanting paraan.
na ngayon may mga tao na halos 70 hanggang 80% na ng kanilang kapital ang nabawi. Pero sarado na yon, hindi na iyon bukas ngayon. Ang tanging bukas lang ngayon ay ang tinatawag na pool premium. Itong pool premium nagbibigay sa sumusunod na kondisyon. Pakinggan mo akong mabuti dahil ipapaliwanag ko ito sa iyo ng mas malinaw gamit ang isang graphic na halimbawa kung paano ito gumagana. Gamitin natin ang halimbawa na kumita tayo ng 1%. Handa ka na ba? Ang 1% na iyon ay hinahati ng ganito. 50% para sa investor, 30% para sa bahagi ng administrasyon na ipaliwanag ko na kung para saan iyon, at 20% para sa referral network hanggang 6 na antas. Tingnan natin ito dito sa isang halimbawa. Paano ba ito? Gamit ang $1,000, gamitin natin ang halimbawa na ang taong iyon ay kumita ng 5%, ibig sabihin ay $50, dahil karaniwan ay kumikita ito ng 1%. Ang 50% nito ay mapupunta sa investor, $25 na maaari niyang i-withdraw agad sa katapusan ng linggo at papasok ito sa kanyang wallet tuwing Lunes. Ang araw ng Lunes ang pinakamasayang araw para sa mga investor sa Dubai dahil dito nila natatanggap ang kanilang mga komisyon at kita. Hindi tulad ng mga taong umiiyak at nalulungkot tuwing Lunes dahil kailangan nilang pumasok sa trabaho. Dito, tumatanggap sila ng pera. Sa bahagi ng administrasyon, sa halimbawa natin, mula sa $50, $15 o 30% ay napupunta sa operasyon at 20% naman ay napupunta sa isang referral plan na gumagana sa ganitong paraan na may kaunting paliwanag. Iiwan ko ito para basahin mo. Tanungin mo ang taong nag-imbita sa iyo para maipadala niya sa iyo ang impormasyong ito. At dito, ganito ito hinahati. Narito ang halimbawa. Ang 10% ay sa unang antas, 4% sa pangalawa, at 2.5% pa na may kabuuang 20%. Sa 10% ng kita mula sa bawat direktang ni-refer mo, kung may $50 na kita, ang $5 nito ay diretsong sa iyo. Kinakatawan nito ang kalahati ng pool ng ni-refer o katumbas ng 20%. Ibig sabihin dito ka kikita ng bonus kapag kami ay nakalikha ng kita gamit ang kapital ng tao. Halimbawa, ang taong inimbitahan mo ay kumita, sabihin na natin ang taong inimbitahan mo ay kumita ng $10. Sa $10 na iyon, makukuha mo ang 10%, $1. Araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, buong buwan habang tumatagal ang kontrata sa buong tagal ng kontrata. Ang tagal ng kontrata sa ngayon ay 250%. Pumunta tayo sa isang calculator na nasa back office na napaka-interesante para makita at masuri mo ang lahat ng ito. Pindutin mo lang dito sa button pagkatapos mong magparehistro, pumunta ka sa calculator at dito may calculator na nagpapakita ng mga detalye at magiging napaka-interesante nito. Gamitin natin ang halimbawa na nagsimula ka sa kapital na $1,000. Sige, may $1,000 ka sa average sa loob ng 20 araw ng buwan. Makakakuha ka ng kalahati. Ibig sabihin, mula sa 1% ay magiging 0.5% ang mapupunta sa iyo. Ayos ba? Sa 20 araw, kikita ka ng $104 mula sa $1,000 o 10.49%. Ayos ba? Pagkatapos ng 100 araw, magkakaroon ka ng 64%. Tingnan mo ito, ipinapakita dito na 64.67%. Ibig sabihin, may $646 ka na sa bulsa mo. Salamat, ayos ba? Pagkatapos ng 100 araw, ilang araw ba ang 100 araw? Iyan ay 5 buwan. Ibig sabihin, kung ilalagay ko dito ang 160 na katumbas ng 8 buwan, magkano ang kikitain ko? Tingnan natin, magkano ang kikitain ko. Sa pagtatapos ng, 1,200, higit kumulang, sa pagtatapos ng, tingnan natin dito, 139 na araw, 139 na araw hinati sa 20, dahil mga araw ng trabaho lang mula Lunes hanggang Biyernes. Kumikita tayo sa loob ng 7 buwan ng 100% ng iyong kapital. May natitira ka pang 7 buwan para kumita ng 100%, ibig sabihin para madoble, at may kaunti ka pang natitira para kumita ng 50%. Ibig sabihin, higit kumulang, kung susukatin mo sa panahon na 18 buwan, makakakuha ka ng 250% sa loob ng 18 buwan. Dito mo makikita ang buong linya.
Dito ipinapakita kung paano ka kumikita. Hindi ito magandang halimbawa dahil nagbigay kami ng promo kung saan pinapayagan kang kumita ng 300%, pero tapos na ang promo na yon. Ngayon ay hanggang 250% na lang, okay? Pero ganito mo makikita habang umuusad ka ang progreso na nakukuha mo mula sa mga kinikitang kita. Ano ang mangyayari kapag naubos na ang 250%? Nasa iyo na iyon, mag invest ka pa ba o bibili ka ng bagong posisyon? Depende sa gusto mong gawin. Ngayon, kung gusto mong sumunod sa isang rekomendasyon, inirerekomenda ko na i-activate mo ang mga referral level dahil papayagan ka nitong lumipat mula sa pagkita ng 0.5 tungo sa pagkita ng 0.7. Ano sa tingin mo? Maganda o napakaganda? At ang ibig sabihin niyan ay sa parehong oras, sa unang 100 araw, 5 buwan, aabot ka sana sa 100%, pero ngayon, aabot ka sa 64% gamit ang 0.5, aabot ka sa 100%. At ang tinutukoy na pag-activate ng mga level ay isang bagay na napakasimple. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta, magtanong sa taong nag-imbita sa iyo at sabihin, uy, paano ko i-activate ang mga level na sinabi ni Juan? Napakasimple. Pumunta sa button, mag-register gamit ang referral link na ibabahagi nila sa iyo, di ba? At may mga padlock dito. Kung mapapansin mo, tingnan mo. May mga padlock dito. Ibig sabihin, kung gusto mong mag-refer ngayon, magagawa mo yon, pero hindi ito mabibilang. Ibig sabihin, wala kang kikitain. Naaalala mo ba yung tungkol sa 10% for 2.5? Sige, hindi yon para sa'yo. Anong gagawin mo? Simple lang. I-invest mo agad gamit ang button ng aking network. Huwag itong gawin sa button ng aking wallet at mga deposit. Gawin ito sa button ng aking network. Piliin ang mga level na i-unlock at inirerekomenda ko na i-unlock na agad ang 6 na level na nagkakahalaga ng $300. Hindi ibig sabihin niyan na isa itong bayad. Ito ay $300 na nagbibigay daan sa iyo na gawin ang aktibidad na iyon hindi sa pamamagitan ng button, kundi sa ganitong paraan, i-activate ang 6 na level at kikita pa ang $300 na iyon para sa iyo. Buwan-buwan ay sorry, araw-araw nang walang anumang problema. Handa na? Pwede akong mag-activate ng isa? Mag-activate ng isa? Pwede bang mag-activate ng dalawa? Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng $50. Okay? Malinaw ba tayo hanggang doon? Oo. Ayos. Espesyal na pagbati para kay Samantha na narito at nakakonek, panauhin ni Luz, napakahusay. At pagbati rin para sa mga tao mula sa Neiva, napakahusay. Magaling para sa mga tao ng Pereira, syempre, ganun din. Sige, kaya magpatuloy tayo guys para mas maintindihan pa natin ang paksa. Malinaw ba ako hanggang doon? Napakahusay. Kung gusto kong mag-withdraw, pupunta ako sa withdrawal button. Tingnan mo, halimbawa, narito ang 2 aprobadong withdrawal ng walang anumang problema. Ngayon, mayroon din tayong option na makapag-withdraw tuwing weekend o gumawa ng compound interest. Merong isang bagay na napaka-interesante dito at iyon ay maaari kang gumawa ng compound interest ng walang withdrawal. Kung hindi ka magwi-withdraw, automatiko nitong gagawin ang pagbibigay sa iyo ng option na gumawa ng compound interest mula sa balanse. Dito mo makikita, lilipat ako ng back office para makita ito ng mas kumpleto at para maintindihan mo. Kaya tatapusin na natin ang mga panuntunan dahil malapit na tayo sa dulo. Ganun lang kasimple, ganun lang kadali ang negosyo. At dito makikita mo ang mga kinikita na nabubuo mula sa tubo ng arbitrage o maaari mo ring makita ang mga komisyon. Tingnan nyo, kung tatanungin nyo ako kung saan ako mas kumikita ng pera, ito ay sa mga komisyon. Tingnan mo mga komisyon noong akin silang, tingnan mo ito, tingnan mo iyan noong akin silang. Ibig sabihin ngayong araw mga komisyon na sentimo. Pero sa bawat sentimo ay malaki ang naiipon ngayon. Ang mga kinikita, syempre, ang mga kinikita ay napakaganda rin. Tingnan mo, kumikita rin ako araw-araw. Nagbibigay ito sa akin ng tubo, nag-iipon at nagwi-withdraw. Napakasimple. Ngayon, kung tatanungin nyo ako at sasabihin, Juan, magkano ang pwede kong i-invest? Kahit magkano ang gusto mo, $1,000, $2,000, okay? Alam mo na, kung maglalagay ka ng $10,000 ay magiging 25,000 iyon. Ayos lang iyon. Ngayon, may itatanong ako sa inyo. Ang magkaroon ng $10,000 para sa inyo ba ay madali o mahirap? Hindi ko alam.
Pero ang kumita ng 25,000 o 2,500 o 250 dolyar ay dagdag din, mahalaga iyon. Mabuti iyon. Pero ang babaguhin ang buhay ko ay hindi. Sa totoo lang, hindi talaga. O bibigyan ka nito ng kaunting estabilidad, oo. Pero nasaan ang tunay na negosyo at saan ba tayo nagtatrabaho? Sa paghahanap ng mga taong talagang gustong kumita ng malaking pera dito. At para diyan ay bumuo kami ng isang career sa leadership na magbibigay sa iyo ng pagkakataong kumita ng residual income. Ang pinakamagandang negosyo na magagawa nyo ay ang magkaroon ng exponential residual income. At para diyan ay narito ang career sa leadership na makakamit sa pamamagitan ng pagtupad sa ilang mga kinakailangan. Ang una sa mga ito ay ang maabot ang rank na associate ng Emirate. Malalaman nyo rin kung bakit ang lahat ay nakabase sa United Arab Emirates. Okay, ang personal package ay $200. Kailangan mong magkaroon ng tatlong tao na inimbita mo at direct volume na $600. Hindi mahalaga kung ito ay nasa level 6 o level 7. Merong business model, isang referral level na nagpapahintulot sa iyong kumita. Hanggang level 6, natatandaan nyo ba? 10%, 42.5, okay? Pero sa kasong ito, ang mga bonus na sasabihin ko sa inyo ngayon ay mga residual bonus at bonus sa pag-abot sa bawat isa sa mga rank na ito. Ang executive ng Emirate ay magbibigay sa iyo ng rank bonus na $250 na maaari mong makuha agad ng walang problema. Ano ang kailangan mong gawin? Isang napakasimpleng bagay. Magkaroon ng minimum package na $1,000, mag-refer ng sima tao na may direct volume na $3,000 at network volume na $10,000. Pwede kang magkaroon ng isang tao sa level 100 at kapag naglagay siya ng $10,000, mabibilang iyon sa iyo. Mula sa susunod na rank ay lalo pa itong nagiging interesante dahil dito ay makakatanggap ka ng residual bonus na $5, pero sasabihin mong $5, pero ito ay residual. Ibig sabihin, pwede kang gumising araw-araw at walang gawin. At matatanggap mo na yan. Ngayon, kung tatanungin nyo ako kung ano ang dapat puntiryahin, ito yon sa Executive Director bonus. Dahil ang bonus na ito, bukod sa makakakuha ka ng rank bonus na $2,000, makakatanggap ka rin ng residual bonus na $300 ng permanente habang miyembro ka pa nang walang anumang problema. Yan ang magkakaroon ka. Volume na $4,000, 12 direct, 10,000 sa direct volume. Ibig sabihin sa mga direct mo ay may $10,000 at kabuuang volume na $100 at $25,000. Kaya ba itong makamit? Siyempre, kayang-kaya itong makamit. Ito ay isang proyekto para sa buhay. Tingnan nyo, may itatanong ako sa inyo. Kung pagsasamahin nyo ang lahat ng ginawa nyo sa trabaho, lahat ng oras na inilaan nyo sa inyong trabaho, sa inyong negosyo, o kahit ano paman, sigurado akong nagawa nyo na yan at higit pa. Maaaring nakagawa na kayo ng mas malaking pera o kahit papaano ay nakagastos na kayo ng higit pa riyan. 'Di ba? Dito ito ay isang proyekto para sa buhay. Anong rank ang inirerekomenda naming habulin ninyo? Eto. Pero kailangang ituring nyo itong parang isang proyekto. Ano ba ang isang proyekto? Nagagawin nyo ang unang hakbang, gagawin ang ikalawang hakbang. At unti-unting umuusad. At ito ay ang maabot ang Global Emirati Ambassador. Dito sa rank na ito, sa Executive Director, makakatanggap kayo ng isa pang bonus na wala pa riyan, pero magkakaroon na tayo niyan. Magkakaroon kayo ng pagkakataong itayo ang inyong kumpanya sa Dubai. Ibig sabihin, ililibre namin ang pagpaparehistro at pagtatayo ng inyong kumpanya. O, hindi libre, pinaghirapan nyo yan sa inyong trabaho. Para makapag-export o mairehistro ang kumpanya sa Dubai nang walang problema, pwede nyo itong ibenta. Ang serbisyong ito ay nagkakahalaga ng 10 hanggang $20,000 para itayo ang kumpanya at makuha ang lahat ng lisensya para makapag-operate sa United Arab Emirates. Dito naman sa rank na ito, bukod sa $3,000 na bonus at ang $750 na natatanggap nyo bilang permanenteng residual, magkakaroon kayo ng pagkakataong maging residente, maging Colombo Emirati o kahit anong bansa pa man, makukuha nyo na ang Emirati residency ng buo. At para doon, kailangan nyo siyempreng magbiyahe para sa fingerprints at ilang pagsusuri na kailangang gawin sa Dubai. Ibig sabihin, makakarating kayo sa Dubai nang walang problema. At may iba pang mga premyo na kasalukuyang kinakalkula para maging malinaw hanggat maaari at maging sustainable sa paglipas ng panahon para sa negosyong ito. Kung tatanungin nyo ako, dapat nandito kayo.
10,000 dolyar buwan-buwan bilang residual. Kayo na ang bahala kung itutuloy nyo pa ang pagtatrabaho, kung itutuloy ang negosyo, kung itutuloy ang pagpapalago, o kung wala ng problema, mayroon na kayong negosyong residual at permanente. Para sa lahat ng ito, mayroon kaming akademya. At ang pinakamahalagang akademya na binuo namin ay ang Leadership Academy. Ang akademyang ito kung saan araw-araw nating hinahasa ang ating kaisipan. Mayroong isang channel na ipapakita ko sa inyo rito para magtapos bago tayo pumunta sa mga aktibong promosyon dahil gusto kong ibalita sa inyo na may isa pang tao na sumama sa biyahe papuntang Cancun. Kasama siya, nakabuo na tayo ng 20 tao na pupunta sa Cancun. At sasabihin ko sa inyo kung bakit napakahalagang naroon sa channel na ito. Makakakita tayo ng mga testimonya, gabay, pagsasanay, lahat ng gusto nyo. Ang isang bagay na gustong-gusto ko ay ipakita ang mga testimonya ng mga taong sumasali sa ating proyekto ngayon. Tingnan nyo halimbawa, narito si Jess. Si Jess ay isang babae na napakatalino. Isang taong handang abutin ang layunin na lumalabas sa kanyang comfort zone. At ngayong araw ay sinabing, seryosohin ko ang proyektong ito para sa isang radikal na pagbabago sa aking buhay. At narito ang kanyang sinasabi. Ang kamangha-manghang mga pangyayari na nararanasan ko kamakailan. Ako si Jess Suarez, Mexican. Nag-invest ako sa Dubai at nanalo ng isang all-expense-paid na biyahe. Pero hindi lang ito biyahe sa Cancun, ito na ang oras para iwan ang aking mga takot at magtiwala sa ibinigay ng Diyos sa akin. At magsimulang bumuo ng isang bagay na makakaapekto sa mga buhay. At ganun din, marami tayong mga testimonya mula sa mga taong pamumuno, disiplina, pagnanasa, pagmamalaki, puso, kahusayan, nagsasalita tungkol sa mahusay na kumpanyang ito. At gusto kong sabihin sa inyo na may isang bagay kaming nagawa ng maayos at iyon ay ang pagkakaroon ng aming Indubai card na may logo ng Visa para makapag-withdraw ka. Oo, gamit ang card na ito, maaari kang mag-withdraw ng walang anumang problema. Tingnan nyo, narito ipinapakita ko ito. Hindi makita. Ayan na, tingnan nyo, Indubai. At gamit ang card na ito, winidraw ko ang aking mga kita, komisyon, mga tubo at nagbabayad ng walang problema sa anumang establishmento o maaari akong mag-withdraw. Isa itong card na may logo ng Visa, ibig sabihin magkakaroon ka ng card ng kumpanya ng walang problema at inirerekomenda ko ang metal na card. Mayroon din kaming plastic at napakaganda niyan. At marami pang mga testimonya mula sa mga taong bumubuo ng negosyong ito. At araw-araw nating ginagawa ang mga bagay ng malakihan.